figure that is rising. Nearly 50,000 Americans died by suicide last year. Another horrific incident of suicide has been reported in the country's coaching hub of Kota. Another student has died following the death by suicide of one of its Last own. week, when his family told us he took his own life after being bullied. Singer Kurara was found dead last night at her home in Seoul. In family mourning the loss of 13-year-old Rosalie Aber. The teen took her own life after This being follows the relentlessly tragic death bullied of at school. Adriana Kush by suicide and the resignation of the school superintendent. Hindi ko na mahanap ang sarili ko. Narito pa ba ako? Having to wake up every morning and every day to a place where I don't belong is a hard pill for me to swallow. Each day that's passing me by is weighing me down. I am stuck in the same things over and over again. My train of thoughts is tangled. My body is imprisoned into actions I am doing for the sake of existing, but not living. My life reminds me of suffering. The more I continue, the more I am deprived of sensation. Everything feels nothing and empty. I want to leave this cruel world. I don't think it understands me. I wanna be touched, be loved. I wanna heal, be hugged. It's just the two of us, so that's what we swore. Ano sa tingin mo ang kasalukuyang estado ng mental health sa bansa natin at paano nito naaapektuhan ang ating pang-araw-araw na buhay? Dahil dumadami ang mga taong nalalagtan sa iba't ibang mga kadahilanan nagtitrigger ng depresyon, masasabing laganap ang mental health issue sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga kabataan. Maraming rason ang nagdudulot nito, kasama na ang kanilang economic status at mga taong kapaligid sa kanila na nakaka-influensya sa kanilang pag-iisip at tingin sa sarili. Ang stigma sa mental health ay hadlang sa akses sa tulong at suporta, nagdudulot ng diskriminasyon at kawalan ng oportunidad. Kailangan lang mas maraming edukasyon at suporta mula sa pamahalaan at lipunan upang labanan ito at bubuksan ang mga pintuan para sa mga nangangailangan ng tulong sa mental health. Ang mental health sa Pilipinas ay patuloy na isang malaking issue. Ito ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Halimbawa, ang mga taong may depresyon o pagkabalisa ay maaaring magkaroon ng hamon sa pagtatrabaho, pag-aaral at pakikisalamuha sa pamilya at kaibigan. Ito rin ay maaaring humadlang sa mga tao na humihingi ng tulong, kaya't maraming nagdurusa dahil nahihiya silang ipahayag ang nararamdaman nila. Sa ngayon, ang mental health sa Pilipinas ay nananatiling hamon dahil sa kakulangan ng serbisyo, profesional at edukasyon dito. Maraming Pilipino ang nahihirapang humingi ng tulong dahil sa takot at diskriminasyon. Ang mga isyu na ito ay nagdudulot ng matinding stress at pagkabalisa sa pang-araw-araw na pamumuhay, at ito ay negatibong nakakaapekto sa produktabilidad at kalidad ng pamumuhay. So, ang mental health sa bansa ay mas malaga, lalo na dahil sa pandemya. Apektado nito ang ating araw-araw na buhay sa pamamagitan ng stress at problema sa relasyon. Depression. Ang epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ay malawak at maaaring maging negatibo. Maaaring maapektuhan ng trabaho o ang pag-aaral. Sa kasalukuyan, ang estado ng mental health sa bansa ay maaaring masabing hindi paganda ng linihan at mapagtutunan ng sapat na pansin.
maraming mga Pilipino ang nakakaranas ng mga issue tulad ng kapaglisa, depresyon at iba pang mental health disorders. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kabilang na ang trabaho, relasyon sa pamilya at mga kaibigan, edukasyon at iba pang mga gawa. Ang mga paniniwala at karanasan ng mga tao sa kanilang mental health ay maaaring magkakaiba at maraming mga kadahilanan ang maaaring magsabi ng mga problema sa mental health. Naniniwala ang mga profesional na ang mga issue sa mental health ay maaaring may mga kaugnay sa kadahilanan mula sa aspeto ng psychology, lipunan at kapamilya. Ang araw-araw na pamumuhay ay labis din na apektuhan ng mga problema sa mental health. Bilang isang estudyante, aring bumaba ang produktibidad sa pag-aaral. At bilang isang student mamamayan, maaari rin maapektuhan ang trabaho, madalas na pagkabahala at hindi pag-aalala sa sarili. Ang mga hindi na maayos na problema sa mental na kalusugan ay maaaring magbuhan ng mas malalang issue tulad ng depresyon, pagkataliw, anxiety, at pagkapusa. Ang kasalukuyang estado ng mental health na nangyayari sa ating bansa ay pagbaba ng overall health outcome ng mga mamamayang Pilipino. Dahil dito, marami ang mga nagdurusa lalo na sa pinansyal dahil sa kakulangan sa pera at tustusin sa bawat araw-araw na pangangailangan. Hindi gaano binibigyang pansin ang kalagayan ng mental health sa ating bansa at hindi rin ito napag-uusapan ng sapat. Marami pa rin mga individual ang nagdurusa at hindi nakakatanggap ng sapat na serbisyo para sa kanilang mga issues sa mental health. Dahil dito, maaaring makaapekto ito sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa iyong palagay, ano-ano ang mga sagabal sa pag-unlad na hinaharap ng mental health sa bansa? Isa sa mga hadlang ay ang diskriminasyon. Maraming individual ang nagtatago ng kanilang mga problema sa takot na mahusgahan at makaranas ng diskriminasyon. Ang diskriminasyon ay nagiging hadlang sa mga nakakaranas nito na magkaroon ng masaganan buhay. Kung ang mga taong nagpapatupad ng programa ukol sa mental health ay hindi biyasa, maaaring hindi maisakatuparan ang tunay na layunin ng isang programa. Bukod sa edukasyon ay dapat ding matuntun kung saan kadalasan nagsisimula ang problema, sa pamilya. Kahirapan ang isa sa mga sagabal sa pagtugon sa mental health sa Pilipinas. Ito ay maaaring magdulot ng stress, pag-aalala at depresyon sa mga Pilipino. Ang kakulangan sa pinansyal na kakayahan upang magbayad para sa mga serbisyong pang mental health at gamot ay nagiging isang malaking sagabal sa pag-access ng mga serbisyong ito. Isa sa mga hadlang sa pagtugon ng mental health sa Pilipinas ay kinabibilangan ng malawakang stigma at kultural na pananaw na pumipigil sa paghahanap ng tulong, kakulangan ng kaalaman at edukasyon tungkol sa issue na ito. Diskriminasyon at kakulangan sa serbisyo at suporta. Ang kawalan ng pag-unawa at ang negatibong pananaw ng lipunan sa mga isyu ng mental health ay nagiging hadlang sa mga taong nangangailangan ng tulong at suporta. Ang limitadong akses sa mga ito ay nagdudulot ng paghihirap sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang pag-unlad ng mental health sa bansa ay naapektuhan ng iba't ibang mga sabalan, tulad ng kakulangan sa sapat na serbisyong pangkasalusugan ng isip at emosyon, kawalan ng sapat na kaalaman at kamalayan tungkol sa mental health, patuloy na stigma at diskriminasyon sa may mental health issues, kakulangan sa pondo at suporta mula sa pamahalaan, at iba pa ang mga sistematikong hamon sa lipunan. Maraming bagay ang pwede maging sagabal sa pag-unlad ng mental health sa bansa. Isa ng stress. Ito ay maaaring stress sa eskwela at mga personal na pinagdadaanan ng isang tao. Pangalawa, ang socio-economic na suliranin tulad na lamang ng kahirapan. Kawalan ng trabaho at kawalan ng access o unahing pangangailangan tulad ng hindi kaya makapag-aral dahil sa kahirapan at walang sapat na nutrisyon sa pangkalusugan. Pangatlo ay ang kakulangan sa kaalaman kung paano labanan ang mga mental health issues na kinakaharap nila. Isa rin sa rason kung bakit sabagal ang pag-unlad ng ating bansa na hinaharap ay dahil sa paglaki ng populasyon. Ang kahirapan, kawalan ng trabaho, kakulangan sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan mula sa pamahalaan na nagdudulot ito ng stress at depresyon. Kapag hindi na-address ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng trabaho, edukasyon at kalusugan, nawawalan ng pag-asa ang mga tao na nagkakaroon ng mental health issues. Kailangan ng suporta mula sa pamahalaan at iba't ibang sektor upang matugunan ang mga pangangailangan ng mamayaman sa mga ito. Bilang isang estudyante, sa paanong paraan mo mahihikayat ang kahalagahan ng mental health at anong mga aksyon o pamamaraan ang maipapayo mo sa gobyerno ukol dito? Bilang isang estudyante, makakatulong ako sa pamamagitan ng pagsali o pag-organisa ng mga seminars tungkol sa mental health. Makakatulong ito upang madagdagan pa ang kaalaman ng iba tungkol sa mental health. Ang paraan na mapapayo ko sa gobyerno ay ang pagpapalawak ng access o serbisyo sa mental health tulad ng counseling at mental health facilities. Ang pagiging boses para sa mental health sa paaralan ay mahalaga.
Sa pagtatayo ng grupo para sa suporta sa mental health, nagbibigay ito ng ligtas na espasyo para sa mga estudyante na may mga alalahanin. Ang pagsali sa advocacy campaigns ay nagbibigay daan sa iyo na makihilahok sa mas malawak na kampanya para sa mental health. Ito ay mahalaga para sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagtataguyod ng kagalingan sa kalusugan ng isipan, hindi lamang sa iyong paaralan, kundi pati na rin sa iyong komunidad. Bilang isang estudyante, maaari kong hikayatin ang kahalagahan ng mental health sa pamamagitan ng educational campaigns at pagsali sa mga mental health advocacy groups. Dapat isama ang comprehensive mental health education sa kurikulum ng mga paaralan at palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga paaralan at mental health organizations. Bukod dito, dapat maglaan ng mas maraming accessible mental health facilities at serbisyo, lalo na sa mga kanayunan. Bilang isang estudyante, maaari kong mahikayat ang kahalagahan ng mental health sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tamang impormasyon at pag-oorganisa ng mga seminar o workshops sa paaralan. Ang pamamaraan na maipapayo ko sa gobyerno ay palakasin ang implementasyon ng Mental Health Act at maglaan ng sapat na pondo para sa mental health services. Maaari rin nilang isama sa curriculum ang mental health education upang maunawaan at matugunan ng mga estudyante ang mga issue ito. Bilang estudyante, pwede mag-educate ng mga klase or mag-organisa ng mga seminars and magbukas sa pag-uusap tungkol dito. So, para sa gobyerno naman, dapat na lang palawakan ang access servisyo, dagdagan ng pondo at labayan ang stigma. Bilang estudyante, edukasyon at kamalayan dito, maaari nating i-validate ang emosyon ng bawat isa at gumawa ng peer support group. Maaari kang magsulong ng mga peer support groups sa paaralan upang magbigay ng suporta at espasyo para sa mga estudyante na may problema sa mental health. Sa gobyerno naman ay ang pakikipagtulungan sa kanila ang pangangailangan para sa mas malawakang suporta at serbisyo. Mabigyan ng suporta ang mga mag-aaral na mga naghihirap na makapag-aral. Ng isang estudyante, may mahalagang papel tayo sa pagpapalaganap ng kamalayan at pagtulong sa pagbabago ng kultura patungkol sa mental health. Maaari tayong maging bahagi ng mga kampanya at aktibidad sa paaralan na naglalayong magbigay ng kaalaman at suporta sa may mga mental health issues. Mahalaga rin nating ipahayag ang ating mga salaupin sa mga opisyal ng pamahalaan at mag-participate sa mga advocacy para sa pag-asa at pagpapatupad ng mga konsulsiya at programa na naglalayong mapabuti ang mental health care sa bansa. Sa pagiging isang estudyante, mahalaga na maipakita ang epekto ng hindi pag-aalaga sa mental health at bigyan ng suporta ang mga serbisyo at edukasyon sa mental health ng pamahalaan. Dapat itong isaalang-alang sa mga programa sa kalusugan at bigyan ng sapat na pondo para sa mental health infrastructure at serbisyo tulad ng mga counseling centers at hotlines. Ang pagpapalaganap ng kaalaman at pagbibigay ng sapat na suporta ay magiging susi sa pagtugon sa pangangailangan ng mga individual at ng lipunan bilang buo sa usapin ng mental health. Bilang isang estudyante, makakatulong ako sa pagkikayat na pahalaga ng mental health sa paraan ng bigyang aral ang mga kabataan na alagaan ang kanilang kaisipan at kalusugan. Mahalagang tuunan natin ng pansin ang ating sarili, pati na rin ang ibang tao na nasa paligid natin. Dahil tayong Pilipino, kilala bilang isang malakas at masaya. Pero may mga punto tayo sa buhay na hindi natin kaya paglabanan ng hamon nating tinatawag. Kamustahin natin ang mga minamahal natin. Pakinggan at tulungan kung ano man ang problema nila. At sa ating gobyerno, huwag sana tayong magbulag-bulagan sa ating mga nakikita na hindi maganda ang sitwasyon ng ating bansa. Bigyang pansin at aksyon upang tayo ay magkaisa at magtulungan upang mas maging maganda ang kinabukasan nating mamamayan. Pagbibigay suporta at pagbigay ng awareness patungkol dito. Hindi lahat kayang ikwento o iboses ang kanilang mga problema. Dahil dito, mas nahihirapan pa sila. Sa pagbibigay ng awareness sila ng poster o seminar, mas mapapalakas ang pag-unawa at suportan para sa mga taong may mental health issues sa lipunan.